Ito, mga proyekto naman ng tatay, oh. Oh. Philippine International Convention Center in 1976. Wala pa ako niyan. Oo, pero nandoon pa rin siya. Almond Lee, oo. Ha? CCP, Cultural Center of the Philippines in 1966. Proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos din yan. Hanggang ngayon, nandoon pa rin. Oo, sa Pasay. Next. Lang Center of the Philippines, 1981. Malapit na akong ipanganak niyan. Hanggang ngayon, pinakikinabangan at maraming nagpapagamot dyan. Di ba? Next. Next na agad. Next. Philippine Heart Center, 1975. Magsyota pa lang yung nanay at tatay ko dyan. Magsyota pa lang yung nanay at tatay ko dyan. Pero nauna na, oo. Oo, malamang pinanganak na si Takero dyan. Sige, tuloy. Teresita Tan. Oo, Gemaline Perez. Ano na to? National Kidney and Transplant Institute in 1981. Suki si Takero dyan. Insan! Suki ka rito, oh! Kita mo? Yung pisang ko, suki. Oh, ano? National Kidney and Transplant Institute. Kita mo, mga kababayan? Oo, Angel, pinsang ko yan. Nauna na lang pinanganak yan. Sige, tuloy. Na yung Pilipino na ginawa nilang loko-loko. Gandang ospital niyan, sabi rito. Ni Takero, na suki. Na yung Pilipino, mga kababayan, tandang-tanda ko pa. Diyan nagde-date ang nanay at tatay ko. Yan din ang malaking bahagi ng pagkakabuo ko. Kaso, anong ginawa nila? Wala na yata yan eh. Hindi ko na makita yan. Na yung Pilipino. Manila Film Center, 1982. Kita nyo? Pinagawa yan, Nino? Ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. din, nung panahon niya. San Juanico Bridge, 1973. Yan ang sinasabi ko. Yan ang tulay na 78. Hindi ko na mabilang kung ilang dekada. Ang dami ng dekada ang dumaan, pero kita nyo naman. Nakatayo pa rin hanggang ngayon, pinapakinabangan pa rin ng mga Bisaya nating mga kababayan. Di ba? Amethyst? Oh. Di ba no? Bien Nashin. Oh. Dante Barona. Oh. Randy Robiales. Oh. Imotera Vlog. Oh, sa lahat ng hindi ko na shoutout ha. Pasok. National Art Center in 1976. Mga kababayan. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin yan. Marami ng lindol ang dumaan.
Marami ng bagyo ang dumaan. Hanggang ngayon, nandiyan pa yan. Coconut Palace in 1978. Ang ganda niyan. Nakapasok ako sa loob niyan. May picture pa nga ako niyan eh. Pagpasok kong ganun oh, bumungad si Madam First Lady noon. Sabi ko, ang ganda naman nito. Akala ko multo. Akala ko white lady. Mixed talks. May dance na, ikaw, lahat ng sinasabi ko, wag mong pinaniniwalaan. Ikaw lang ang ex ko. Pag ganun kung ganun, ang puti talaga, ang kinis. Hanep, pare. Ang swerte. Nino, ni Pangulong Ferdinand Marcos. Biruin mo, pagpasok ko, kitang-kita ko. Ganda ng muka, ganda ng katawan, ganda ng kutis. Parang tayo eh. Diba? Malayong malayo sa kaibigan ni Jojo Chavez eh. Diba? Hindi mo sasabihin gurang na eh. Parang pag nakita mo, parang kaedad ko lang eh. Diba? Ganun talaga ang mga taong umiiwas sa mga toxic na tao. Diba? Oh. Oh, Manila, Light Rail Transit. Oh, kita nyo? Baka hindi nyo alam to, 1984 to. Mga ilang taon na lang, isisilang na ako. Ha, slap chick. Oh, ano? Ilang taon na lang dyan, isisilang na ako. Pero kita nyo naman, oh. Pinapakinabangan pa rin ng mga tao. Oh, ano yan? Masjid al-Dahaw of the Golden Mosque in 1976. Kahit mga Muslim nating mga kababayan, mangganern, magkaedad tayo. Kahit Muslim nating mga kababayan, hindi pinipili ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yan. Oh, Mactan-Mandawi Bridge, 1972. Kita nyo? Ano? Yan ba yung ano? Magnanakaw na sinasabi nyo? Ang dami ah. Ang dami na akong pinakita ah. Hindi nga matatapos ito eh. Nang buong maghapon eh. Kung lahat ipapakita ko sa inyo. Oo. Oh, Magat Hydroelectric Power Plant, 1982. Grabe, mga kababayan. Mapapagod na lang ako kakasalita rito, hindi pa natin matatapos sa dami ng proyekto ni Pangulong Marcos Sr. 1982, hindi pa ako pinanganak niyan. Kasalukuyan pa lang nagliligawan ng tatay at nanay ko niyan. Tuloy. Philippine State College of Aeronautics, 1969. Mga kababayan. Kita nyo? Diba tayo nga yung kauna-unahang nagkaroon ng paliparan sa Southeast Asia? Ang Philippine Airline. Sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. yan. Diba?
NLEX, North Luzon Expressway. Ngayon, NLEX na. Sino may gawa niyan? Wala nang iba. Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. pa rin. Kaya lang anong ginawa nila? Binenta sa pribadong kumpanya. Kung kaya ko lang bilhin yan noon, binili ko na. Kaso, talagang wala eh. Ganun talaga. Magastos tayo eh. Kung sino-sino nililibre ko kasi eh. Di ba? Ayan tuloy. Sa kabutihang loob natin, minamasama pa. Di ba? Kaya tuloy eh. Dapat siguro maging kuripot na rin ako eh. Para makabili na tayo ng isang kalsada eh. Tapos libre, walang toll pay eh. Di ba? Grabe yung ganda oh. Oh, South Luzon Expressway. 1969 din, sabay. Sabay na sabay ginawa yan. Ha? Oh, kita nyo? Ay, nako. Sa dami ng ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ano? Sayang! Sayang ang pera. '76. Lalo na. Oo, hindi pa magkakilala yung nanay at tatay ko niyan. Di ba? O, tuloy na natin si Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Tanggalin mo, ayan, Marcos pa rin. Mula noon hanggang ngayon, loyalista. Yan, si It's Me Honey. Maliwanag ang isip. Hindi toxic. Di ba? Yung mga ganyan. Hindi nangaaway ng mga DDS. Mga ganyan. Yan ang totoong loyalista. Bakit? Dahil ang totoong loyalista ay katulad ng ating sinasalaminanan. Sino sinasalaminanan nating mga loyalista? Taas ang kamay. Oh, sino? Sino makakasagot? Sino ang sinasalaminanan ng mga totoong loyalista? Taas ang kamay. Oh. Ang sinasalaminanan natin ay si Madam First Lady Imelda Marcos. Pangulong Ferdinand Marcos. Di ba? Mga Marcos. Ano ang pag-uugali nila? Di ba dapat pag nananalamin tayo, ganon ang gagayahin nating mga pag-uugali na meron sila? Tama ba, mali? Ngayon, ang tanong ko, Jojo Chavez, kung taliwas ang pag-uugali mo sa pag-uugali ng mga tinitingala natin at sinasaliminanan natin na mga loyalistang totoo, paano ka tatawaging loyalista? Tama meron? Merong tama, wala? Sige nga. Yan po ang inyong pakakatandaan mga kababayan. Kaya nga lagi ko sa inyong sinasabi, abay, magmatsyag kayo sa mga pinapanood ninyo. Baka mamaya'y nililigaw nila kayo. Kung ang pag-uugali ng mga panggap na loyalista daw ay taliwas sa pag-uugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Madam First Lady, aba teka muna, baka kayo ay naliligaw ng landas. Sabi ko nga, mga kababayan, pagka kayo nanonood ng toxic na tao, abay papangit kayo. At kapag kayo, tuloy-tuloy na nanonood sa ganyang mga tao, baka katagalan maging kamukha nyo. Wag naman sana. Wag naman sana. Di ba? Tama? Ngayon, tanong ko, yung mga paliwanag ko,
At sinasabi ko, katotohanan ba o pang-uuto lang? Tanong ko lang naman, yung mga sinasabi ko, may laman na katotohanan o pang-uuto ko lang sa inyo? Tama, mali? Katotohanan. Dahil tayo kailangang mabuhay sa katotohanan. Huwag sa puro mga chismis lang. Huwag sa mga sabi-sabi lang. Huwag na huwag na huwag kayong makikinig, maniniwala sa mga bulaan. Bakit? Dahil ang kanilang mga ginagawa na masama ay binibintang sa mga taong malilinis at matutuwid at gusto nilang batikan. Alam nyo ba ibig sabihin ng batikan? Dumihan. Dumihan. Ganon ang ugali ng mga maruruming mga itsura. Hindi itsura. Ganon ang ulitin mo, Boss Mike. Hindi itsura. Ganon. Ang harsh mo kasi sa itsura eh. Ganon ang ugali ng mga masasama ang budhi. Tama? Pero tayo mga kababayan, maliwanag na nagpapaliwanag ng katotohanan na dapat na lamang na pinaniniwalaan ng may matinong kaisipan, may malinis na kalooban. Doon lang tayo, tulad ng pagpapaliwanag ko sa inyo. Sabi nga sa banal na kasulatan, ang nagpapakataas ay binababa at ang binababa ay itinataas. Ganyan at napatunayan na natin mga kababayan. Kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakaraming beses nilang ibinaba ang ating Pangulo. At ngayon, sa tulong ni Apo Diyos, itinaas, ginawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Tama, tugma, mali. Ngayon ang tanong, mga paliwanag ko ba sa inyo ay pang-uuto lang o sadya lang hindi nila kayang tapatan? Sapagkat sila'y hikulang na kulang naman talaga sa kaalaman. Impromptu to ha. Kita nyo? Di ba mga kababayan? Drinking water. Uses a multi-stage treatment process that includes Ay grabe, ang linis ng tubig! dissolved air filtration, viscous filter, biological aerated filter. Grabe oh, parang malaki. Mga boss, parang malaking ano ito eh. Malaking salaan ng tubig para malinis ng husto. Grabe no, lupit! Ultrafiltration, reverse osmosis, and disinfection via chlorination. Ay, grabe, lalaki ng mga makina oh. Sobra. Oo. Grabe ka, Boss Mike. Di naman, kayo talaga oh. Di ba? Oh, pero alam nyo kasi, yung mga iba dyan, mga kababayan, pati yung estilo ng pagbablog natin, pinupuna daw eh. Bakit? Sarili kong estilo ito eh. Alangan naman na magmura lang ako ng magmura dito. Alangan naman na palungkutin ko kayo. Alam ko naman lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na mga OFW, malulungkot yung mga yan sa kabilang ibayo. Pero bakit? Kailangan yung estilo ko, mapasaya ko sa kayo. Hindi lang matuto kung ano ang mga nangyayari sa bansang ito, kung hindi, pati yung kalungkutan nyo, lulunasan ko. Masama ba yon mga kababayan ko? Ano ba yon? Masama ba yon? Masaya si Naksu. Diba mga kababayan?
Aba, estilo ko 'to, 'di ba? 'Di ba, Dali Babes? Estilo ko 'to. Pero bakit parang nalulungkot kayo kapag marami kong pinapasayang tao? 'Di ba, Iris Ledesma? Bakit? Bakit parang galit na galit kayo kapagka kayo, nakikita nyo na marami kong napapasayang tao? 'Di ba, Jade? 'Di ba? Alam nyo dito, sa channel na 'to, hindi toxic dito. Ang gusto ko dito, GB, 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 GB lang tayo. Sabi ni Evelyn Calison, nawawala lungkot ko dito sa Hong Kong. Di ba? Alam ko yan, mga kababayan. Unauunawaan ko kayo. Bakit? Lagi ako sa ibang bansa, nakikita ko yung mga kababayan ko eh. Baby, may tumatawag na. Pakisagot. Nakikita ko mga kababayan eh. Malulungkot eh. Di ba? Tuloy na natin itong mga proyekto bago mapunta pa tayo kung saan-saan. Nelson Tulin! The Poblacion Water Treatment Plant is part of Maynilad's 220 billion service enhancement program. Grabe oh. Alam nyo mga kababayan, eto kaibahan mga kababayan. Eto kaibahan Si Pangulong Bongbong Marcos, transparent. Transparent mga kababayan. Pinapakita niya magkano ginastos, kailan matatapos, anong proyekto. Eto dito nanggagaling ang mga pera ng taong bayan sa mga proyektong ito. O, kita nyo. 'Di ba? Tapos, eto pa maganda mga kababayan. Lahat ng proyekto ginagawa ng maayos ni Pangulo. Kaibahan naman sa nakaraang administrasyon ni Digonyo. Tinatago na ang totoong budget ng mga proyekto, palpak pa ang resulta ng mga proyektong pinaggagawa ng nakaraang administrasyon nyo. Kung hindi palpak, sira-sira, hindi mapakinabangan, substandard, at ano pa mga kababayan, hindi natapos. Hindi natapos sa tamang target na taon at panahon para mapakinabangan ng tao. Kita nyo? Di ba? Sabi ni Ronald Caballar, bigla-bigla ako natatawa sa'yo. Tama mali? At karamihan mga kababayan, sa dami ng build na ginawa daw ni Digonyo. Biruin mo, ang daming pagyayabang na ginawa, lalong-lalo na yung mga tagapagtanggol niya, abay 12 ang nagawa. Karamihan pa, palpak pa. Kita nyo sa dami ng sinabi nilang proyekto, 12 lang ang ginawa. Tapos karamihan sa 12, palpak pa. Tama? Okay, tuloy. From 2023 to 2027. This facility is part of the business plan approved by the MWSS Regulatory Office and Board of Trustees. Eto mga kababayan, sinabi rito, 2023 to 2027. 3 taon lang mga kababayan Ayan from 2023 to 2027 ang programa para tapusin ito. Mga kababayan, kita nyo? Nakalita niya, may panahon, may taon na matatapos.
Di ba? At nakikita natin, patapos na talaga. Oh, kitang-kita naman eh. Tuloy. to 2027. This facility is part of the business plan approved by the MWSS Regulatory MWSS Regulatory Office and the Board of Trustee. Approve yan, no? O, kita nyo? Oh, tubig na malinis, handog ni Pangulong Bongbong Marcos sa sambayanang Pilipino. Diba? Oh, next. Ano na? Oh. Oo nga, anong oras? Siha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking pagbabago sa Basilan mula sa pagiging sentro ng karahasan tungo sa Kita nyo mga kababayan, sabi nila, puro lang proyekto, puro lang ayuda ang Pangulo. Pero, kita nyo naman, maging ang alin, ha? Oh, kapayapaan sa ating bansa ay tinututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi sa kabila, walang peace and order sa ating bansa. Kita nyo naman, mga sandata nagsisukuan. Ang alin, mga makakaliwa. Anong ginawa ni Pangulo? Tinanggap, niyakap ng mahigpit, binigyan ng kabuhayan, nang sa ganon ay makasama na ang kanilang mga pamilya, mga anak na lumalaking hindi nakakasama ng madalas ang kanilang mga magulang, at ngayon nabigyan pa ng pangkabuhayan, at ngayon mahal na mahal ang ating gobyerno. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsira sa mga isinukong armas ng mga rebel returnee sa Kita nyo mga rebel returnee, sulisip sa probinsya ng Basilan, kasabay yan ng panabangan sa kasanyangan o peace offering ceremony sa lugar. Peace offering. Peace offering sa mga makakaliwa. Si Pangulong Bongbong Marcos ang niyayakap, may mga sandata. Pumatay sila. 'Di ba? Nang abala sila ng maraming tao, kumitil ng buhay, lumaban sa gobyerno. Niyakap pa rin ni Pangulo. 'Di ba? Niyakap pa rin ni Pangulo. Pero mga kababayan, puputulin ko muna rito. Bakit? Kasi may trabaho pa ako. At, mamaya, itutuloy ko to kasi ang haba ng mga proyektong ginawa at ginagawa at planong gawin pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Diba? Sabi ni Charlie Whiskey, history yan. Alam mo, sige tanggapin na nating history yan. Pero hindi mo kami masisisi sa pagkakasabi nyo ng history, abay dumami ang gumawa rin ng history na halos mag-aapat na dekada silang gumawa ng history na ngayon, mga kababayan, lalong-lalo na kay Madam Charlie Bato, napagtanto namin na yung ginawa nyo ng history, abay mas higit ang nagawang totoong history. Kaya kami naliwanagan. Na ipagkumpara namin, ayun tuloy. 'Di ba? Mas minahal namin yung ginawa nyo ng history at yung mga sinasabi nyong gumawa ng history. Sino ba yung mga gumawa ng history? Ang ginawa ng history, si Pangulong Ferdinand Marcos. Ang gumawa ng history, Cory. Sino pa? Ramos, Estrada, Gloria, Pinoy, Duterte. Kita nyo? Tapos ngayon mga kababayan, yung gumawa ng history na yan, puro palpak. Kinumpara namin sa ginawa nyo ng history, istorya, kung ano-anong mga masasakit, masasamang istorya ginawa ninyo. Ano nangyari? Namulat kami.
sa katotohanan na mali yung inyong mga binintang. Kaya ngayon niluklok namin ang isa pang Marcos. At siya ngayon, hindi kami nagkamali. Bakit? Tinuloy yung mga plano ng ginawa nyo ng istorya noon. Yung mga plano niyang magaganda noon, ngayon nangyayari na ngayon. Oh. Ako po ang inyong lingkod, isang vlogger. Opo. Minsan, nasasabihan na ng uutulang. Pero para sa matatalinong katulad natin, mga kababayan, malalaman nyong malalim at may laman ang mga sinasabi ko. Ako yun, wala nang iba. Ang walang kakwenta-kwentang vlogger nyo. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.